Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sa loob ng kotse ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ngayong narito na si Mr. Hua upang protektahan ang kanyang family sa China, hindi na siya mag-aalala pa sa mga iyon. Ito raw ay ang isa sa mga benefits sa pagkakaroon ng isang guard na naabot na ang God Realm. Well, ngayong ligtas na ang kanyang family, oras na raw upang puntahan ang matandang iyon. Siya raw ay umaasa na ayos lang sina Miss Lu Yanzhou, Miss Zing, Yu Wenjing, Shu Rongfei at ang iba pa dahil kung hindi, at lumipat ang eksena sa residence ng Lu family. Bumaba si Chen Fan sa kotse, nagtanong ang guard kung ano sa tingin nito ang ginagawa nito. Ang mga nobody raw ay hindi allowed na makapasok sa residence na ito, ngunit paglapit ni Chen Fan ay napagtanto niyang ito raw pala ay si Master Chen. Nagtanong si Chen Fan kung narito ba si Yanwo at Yanzhou, sumagot ang guard na nasa loob daw si Miss Yanwo ngunit si Miss Yanzhou ay wala rito. Sinamahan na ng guard si Chen Fan patungo sa loob at nagtanong naman si Chen Fan kung ano ang nangyari kay Yanzhou. Sa loob ay nagbigay ng pagbatit paggalang si Grandpa Lu, Master Chen, umaasa daw silang may pagpapatuloy nila ang kanilang relationship. Nagtanong si Chen Fan kung bakit hindi siya sinalubong ni Yanzhou, nag-alangan si Grandpa Lu kaya si Yanwo ang sumagot. Kalahating taon daw ang lumipas mula nung mawala si Chen Fan, mayroon dong isang babaeng pumunta rito at kinuha si Yanzhou. Ano, sigaw ni Chen Fan? Idinagdag ni Yanwo na yung babaeng kumuha kay Yanzhou ay nakasuot ng robe. Sinabi raw nitong si Yanzhou ay mayroong rare na Millennium Ice Roots, at matutulungan daw ng babaeng iyon si Yanzhou na maabot ang kanyang mga pangarap. At hinayaan nyo lang na kunin ng babaeng iyon si Yanzhou, patanong na sambit naman ni Chen Fan. Sumagot si Grandpa Lu na wala na silang ibang choice, at idinagdag naman ni Yanwo na magmula raw nung mawala si Chen Fan, nawala na rin ang glory ng kanilang Lu family, at mayroon dong taong nag-hold ng grudge laban sa kanilang family na nagngangalang Cheng Zongxi. Kaya nung mawala si Chen Fan, pumunta raw ito sa kanilang family upang maghiganti at wala silang magawa, but then dumating yung babaeng nakasuot ng robe, tinakot si Cheng Zongxi. Kapalit ni Yanzhou, sinabi nitong puprotektahan niya ang Lu family, then saka lang nila nalaman na ito pala ay isang grandmaster. Isang babaeng tawist, patanong na sambit ni Chen Fan sa kanyang isip, ito raw ba ay nagmula sa Snow Temple? Well, since mukhang kinuha lang daw pala si Yanzhou upang maging disciple, then iyon daw ay walang problema. Sa darating na 2 araw tatanungin niya raw si Shu patungkol sa bagay na ito, ngunit sa ngayon, pupunta raw muna siya sa Medicine Valley at umalis na nga sila. Sa loob ng kotse ay tumatakbo pa rin sa isip ni Chen Fan ang patungkol sa Snow Temple. Ikinumpara niya ito sa Medicine Valley at lumipat ang eksena sa Linshan City, partikular sa isang maliit na bayan sa labas ng Medicine Valley. Tinanong ni Chen Fan ang nakasalubong nilang lalaki kung bakit napakatahimik na sa lugar na ito. Sumagot ang lalaki na mayroon dong god na nagsil sa buong kabundukan ng Medicine Valley. Ang mga elders din daw ay hindi na nagbibigay ng mga medicine sa mga tao, kaya wala na rong pumupunta pa rito. Ano, sila raw ba ay pumunta rin dito upang kumuha ng gamot? Kung ganoon mas maiging bumalik na lang daw sila, dahil paaalisin lang din naman daw sila doon sa Medicine Valley. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, sa loob ng ilang daang taong nag-e-exist ang Medicine Valley, hindi pa raw ito nasil kahit na isang beses, at makalipas ang ilang sandali ay dumiretso na sila sa Medicine Valley at nagulat ang ilang mga elders nang makita si Chen Fan. Sumalubong ang first elder si Miss Jingyi at iba pang mga elders. Nagtanong si Chen Fan kung nasaan ang Valley Master, bakit hindi niya ito nakikita, at sumagot naman si Miss Jingyi na unfortunately ang Valley Master daw ay namatay na nung nakaraang taon, na siya namang ikinagulat ni Chen Fan. Idinagdag ni Miss Jingyi na nung kumalat ang balita ng pagkamatay ni Chen Fan, ang ilang mga martial masters daw mula sa Southwest ay nakipagsabwatan sa mga blood magicians upang atakihin ang Medicine Valley. Ang kanilang Valley Master ay nakipaglaban ng buong giting at lakas upang talunin ang alliance ng mga yun, ngunit hindi ito nagtagumpay. Idinagdag ng First Elder na ngunit bago ito namatay, ini-appoint nito si Miss Jingyi bilang susunod na Valley Master. Martial artists mula sa Southwest, patanong na sambit naman ni Chen Fan,
At idinagdag sa kanyang isip na minsan na raw siyang nakapatay ng mga martial artists na nagmula sa Southwest nung iniligtas niya si Yu Wenjing at marami rin siyang iba pang pinatay, maaaring iyon daw ay ang dahilan ng lahat ng ito, na offend niya ang dalawang clan na yon. Idinagdag ng First Elder na sinubukan ng mga yung hulihin ang ilan sa kanilang mga tao, at kinuha ang natitira nilang treasure na nasa loob ng medicine vault. Nagtanong si Chen Fan kung anong natitirang treasure ang tinutukoy nito. Siguro nagtanong si Chen Fan dahil inubos niya na yung mga treasures nung huling punta niya rito. Sinabi ni Miss Jingyi na nung bumisita raw ang head ng Wushen family rito sa Medicine Valley, ito raw ay nagbigay ng treasure. Idinugtong ng First Elder na ang treasure na ito ay ang Dragon's Cauldron, ayon kay Wuding ito raw ay isang napakamakapangyarihang treasure para sa mga martial artists. O ganoon ba tugon naman ni Chen Fan kung ganun bibisitahin niya raw yung mga clans na yun upang kunin pabalik ang treasure na ito. Lumipat ang eksena sa meeting room ng Medicine Valley at dito ay sinabi ni Chen Fan sa mga elders na nakahanda raw siyang turuan ang Medicine Valley ng ilang martial arts, yun ay kung gusto nilang maging tagasunod niya. Of course tugon ng First Elder gusto raw nilang matuto mula kay Master Chen, at nagtanong naman si Miss Jingyi kung anong martial arts ang ituturo nito. Sumagot si Chen Fan na ang martial arts na ito ay tinatawag na Baekyeong na siyang ipinagtaka ng mga elders, at napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa kasalukuyan ay mayroon na siyang dalawang student. Ang una ay si Shu na naging napakalakas na ngayon, at ang pangalawa ay si Hua Yunfeng na kakapasok lang sa God Realm. Ewan ko kung bakit hindi kino-consider ni Chen Fan na student si Kuroki. Siguro dahil sa hindi niya pa ito natuturuan ng martial arts pinamaster niya lang ito ng isang cultivation technique o kaya naman dahil sa kasama niya ito ngayon kaya hindi niya na ito binanggit. Idinagdag ni Chen Fan na ang Medicine Valley ay magiging alchemy hall sa labas ng Baekyeong College, si Jingyi ang magiging chief ng hall na ito, at siya ring magiging kanilang representative. Sinabi ng isang elder na ngunit kailangan pa rin daw nila ng isang protector. Master sabat naman ni Kuroki maaari daw siyang maging protector ng hall na ito. Sige tugon naman ni Chen Fan ito raw ay mag-hold ng power na katumbas ng mga hall elders at nagpasalamat naman si Kuroki. Tumayo si Chen Fan at ini-announce na although ang mga taong sumusunod sa kanya ay walang ganoon karaming mga rules na dapat sundin, dapat siguruhin daw nilang gagawin nila ang lahat ng kanyang sasabihin dahil kung hindi buhay nila ang magiging kabayaran. In-establish niya ang hall na ito para sa kanila at kapag naipasa niya na ang Baekyeong martial arts, dapat protektahan nila ang Chen family. Understood Master sigaw ng mga elders sabay yukod, ilang sandali pa ay sinabi ng First Elder kay Chen Fan na nagtanong daw siya sa mga guards patungkol sa nabanggit nito kanina, may naaalala daw silang bagay na narinig nila mula sa previous generation ng Medicine Valley. O tugon ni Chen Fan ang Snow Palace daw ba ang tinutukoy nito? Sinabi ng First Elder na ang Snow Palace ay nakatayo sa malalim na parte ng Snowy Mountains, at bawat ilang dekada ang mga ito ay naghahanap ng magiging disciple. Nagtanong si Chen Fan kung alam ba nito kung nasaan ang Snow Palace na ito, patawad tugon ng First Elder hindi niya raw alam. Ang Snow Palace ay isang napaka-misteryosong lugar, tanging ang mga members lang ng Snow Palace ang nakakaalam kung nasaan ito, ang beauty ng mga ito ay unmatched, at ang kanilang cultivation ay napakamakapangyarihan. Kung ang mga ito ay katulad ng mga magicians mula sa Taoudang sect na mayroong legacy na naipasapasa na sa loob ng ilang daang taon, then tiyak na ang mga ito raw ay mayroong malawak na kaalaman. Hamtugon naman ni Chen Fan na iintindihan niya raw. Idinagdag sa kanyang isip na kung hihintayin niyang makabalik si Yanzo maaari itong magsabi sa kanya, ngunit kung ito ay nagsasuffer doon, pues wag daw siyang sisihin ng Snow Palace kung wawasakin niya ang pinto nila at uubusin silang lahat. Nagcast siya ng spell at nagsabing sa susunod na mga araw, tuturuan niya sila ng mga basic alchemic methods at mga exercises upang makultivate nila ang immortal world at bukod pa doon, maglalagay din daw siya ng soul mark sa kanilang lahat. Soul marks pagtataka naman ni Miss Jingyi at idinagdag ni Chen Fan na kung sila ay mangangahas na i-betray ang kanyang faction, then ang talisman na ito ay magre-respond. Kung ang talisman na ito ay magkakaroon ng damage, malalaman niya kung ano ang nangyari at siya ay mag-take ng revenge.
Makalipas ang ilang araw sa loob ng kotse ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na kailangan niyang puntahan yung mga clans na umatake sa Medicine Valley upang maghiganti. Idinagdag na nung panahong si Yu Wenjing ay sumama kay Bai Wuji patungo sa southwest. Hindi niya na alam kung ano ang nangyari pagkatapos nun at kung kamusta na ang kalagayan nito. Kung sakaling nakalimutan niyo na, si Yu Wenjing ay yung kababata ni Chen Fan mula sa Shishui County. Idinagdag ni Chen Fan na ngayong pupunta na siya sa bahay ni Mr. Bai. Kung papayag si Yu Wenjing, ihahayaan niya itong tumungo doon sa Baekhyun College na itinayo niya sa Medicine Valley. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa bahay ni Mr. Bai. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ginamit niya na ang kanyang divine sense. Ngunit ang narito lang ay si Mr. Bai, wala si Yu Wenjing nang bigla silang sinalubong ng isang guard. Sumigaw na ito ay isang private area. Hindi sila allowed na makapasok, ngunit sumagot lang si Chen Fan na sabihin ito sa kanyang boss na si Chen Fan ng Jiangbei ay narito. Sa loob naman ay nagkakaroon ng meeting ang mga patriarchs ng 6 na mga malalaking families, ang Bai, Li, Yuan, Gang, Su, at Shi family. Su family head sambit ni Mr. Bai kailangan daw nitong magpaliwanag kung bakit nasa residence nila ang mga taong iyon. Sumagot si Miss Su Yunji na si Yu Wenjing ay naging student ng kanilang family kaya sa tingin daw ba nito ayos lang sa kanila na kinuha ito ng mga iyon. Ang Ghost Clan at ang Blood Magician Clan ay parehong malalakas. Mga elders ng Blood Magician ang pumunta sa kanilang residence, kaya ano naman daw ba ang panama ng kanilang Su family sa mga iyon? Nagtanong ang patriarch ng Li family kung paano naman ang patungkol sa katawan ni Zuan Yi. Ang martial technique daw na ginamit sa katawan nito ay maaaring nag-dissipate na ngayon. Dumagdag si Miss Su Yunji patungkol dito, ngunit nag-stick si Mr. Bai patungkol sa isang topic. Teka lang, sigaw niya, kilala daw ba nila kung sino si Yu Wenjing? Hatugon naman ni Miss Su Yunji, hindi raw ba't ito ay isa lamang little girl mula sa southwest ng Maojiang? Hadagdag naman ni Mr. Lee, ito raw ba ay lover ni Mr. Bai kaya ayaw niya itong mawala. Hindi tugon ni Mr. Bai ang babaeng iyon daw ay ipinagkatiwala ni Chen Baekhyun sa kanya na siya namang ikinagulantang ng ibang mga patriarchs. Idinagdag ni Mr. Bai na paano kung pumunta rito si Chen Baekhyun at magtanong kung nasaan si Yu Wenjing, ano ang isasagot nila. Nang biglang pumasok ang isang guard family heads, mayroon dong tao sa labas, sinasabi nitong kilala sila nito, ito raw ay si Chen Fan ng Jiangbei. Ano patanong na sambit ng tatlo, nabahala si Mr. Lee, napasabi si Miss Su Yunji sa kanyang isip na ang kanyang family ay ang siyang nag-handover kay Yu Wenjing sa Ghost Clan, kailangan niya rong maghanda ng excuse, hindi na malaman ni Mr. Bai kung ano ang gagawin, family heads dagdag ng guard, papapasukin niya raw ba ang taong iyon, at pumasok na nga sina Chen Fan. Agad na nagbigay ng pagbatit paggalang ang mga patriarchs. Mr. Bai sambit ni Chen Fan, dito niya raw ipinagkatiwala ang safety ni Yu Wenjing, ngayon sabihin nito sa kanya, nasaan si Yu Wenjing. Lumapit si Mr. Bai kay Chen Fan, nagbaw, hindi ko alam kung ano ang sinabi niya, mukhang wala siyang sinabi. Tumingin si Chen Fan kay Miss Su, hindi raw ba't nasa ilalim din ng protection nito si Yu Wenjing kaya sabihin nito sa kanya, nasaan si Yu Wenjing. Sumabat ang isang babae na mayroon dong ilang makapangyarihang mga ghostly witch na pumunta sa kanila, nagsabing wawasakin ang kanilang family kung hindi nila ibibigay si Yu Wenjing. Kung gusto nitong hanapin si Yu Wenjing, puntahan niya raw ito sa Ghost at Blood Magician Clan. Hatugon ni Chen Fan, kinuha ng mga ghostly witch si Yu Wenjing, nag-release ng chi ano mayroong ng ahas na ikidnap ang isa sa mga kaibigan ni Chen Baekhyun at ibinigay lang nila ito. Huwag daw siyang sisisihin ng mga ito kung hindi siya magbibigay ng awa. Chen Baekhyun sabat ng isa, pakiusap, kumalma raw ito, huwag silang sisihin ito patungkol sa nangyari kay Yu Wenjing, ngunit binigyan lang ni Chen Fan ang mga ito ng kaunting wind attack. Huwag kayong sisihin, patanong na sambit niya, well, kapag ka mayroon dong nangyaring masama kay Yu Wenjing, personal niya rong buburahin ang mga bakas ng kanilang 6 families mula sa mundong ito. Ano sambit ni Miss Su Yunji, maliwanag daw na yung Ghostly Clan ang mayroong kasalanan, bakit sila ang sinisisi nito, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang kanyang kataga ay absolute at kung mayroon itong problema, huwag itong mag-alala dahil kapag ka mayroong nangyaring masama kay Yu Wenjing, ang Su family nito ang uunahin niya at mula doon ay tumungo sila sa Ghost Witch Altar kasama ang mga patriarchs at mga warriors ng 6 na families.
Master Chen sambit ni Patriarch Shi Laoshan ng Shi family hayaan daw sila nitong i-capture ang mga witch na ito upang pagbayaran ang kanilang nagawa. Ilang sandali pa ay gumamit ng skill si Mr. Shi upang basagin ang malaking bato na nakaharang sa entrance. Nagdulot ito ng mga cracks nilagyan ng iba ng explosives, pinasabog, at tumuloy na sila. Ang pagsabog na iyon ay narinig ng mga members ng Ghostly Clan, hamukhang ang pagsabog daw na iyon ay nagmula sa base ng mountain. Masama ito sambit naman ng isa pa narito raw ang puwersa ng 6 families, patungo sa lokasyon nila. Hasambit ng leader iniisip daw ba talaga ng 6 families na ito na mananalo ang mga ito sa kanila, at binigyan ng order na umatake ang mga elders at mga disciples at nagsimula na ang digmaan. Shi family head sigaw ng isang boses ang lakas naman daw ng loob nitong atakehin ang Ghost at Blood Wizard Clan. Masama ito sambit ni Mr. Bai, ito raw ay ang guardian ng altar na ito at lumitaw ang maraming mga spirits. Hasambit ng isa napakarami rong mga multo. So what, tugon naman ni Mr. Bai, ang lahat daw ng heads ng 6 families ay narito, hindi lang yun, narito rin si Master Chen Baekshun. Kahit na maging times 10 pa raw ang bilang ng mga ito, hindi pa rin daw ito sasapat para kay Master Chen. Patayin sila, sigaw ni Mr. Shi, umatake ang mga ghost spirits, at nagtaka si Mr. Shi nang makita ang inilabas ni Chen Fan. Nagtanong kung ano ito. Sumagot si Chen Fan na ito ay ang Flute of the Gods, umihip, at sinamon ang 5 ghost gods na siyang labis na ikinagulat ng lahat. Pinasugod ni Chen Fan ang mga ito, paano ito naging posible sambit ng mga elders ng Ghost Clan, maging ang mga elders daw ng clan na ito ay walang ganitong kapangyarihan, at sinabi naman ng leader na ang ibig sabihin lang nito ay mayroon daw silang kalaban na nandito na mayroong skill. Pinatay ng mga ghost gods ang lahat ng kanilang madaanan, nagmakaawa ang mga elders, at natataranta namang nag-utos ang leader na tawagin ang ancestor. Iyon na nga ang ginawa ng ibang mga elders, nag-slash si Master Joshu sa castle, at makikitang nanginginig pa rin si Miss Su Yunji kapag may nangyaring masama kay Yu Wenjing. Katapusan na raw nila. Lumabas na ang ancestor, nagtanong kung sino itong mga nang-ahas na atakihin ang kanyang ghost clan. Ang mga ito raw ba ay hindi natatakot sa kanya? Sa wakas sambit ng leader, lumabas na ang kanilang founding ancestor. Ganun pa man agad itong pinagtulungan ng 5 mga ghost gods na hati sa 2 nag-shatter at tuluyan ng naglaho na siyang nagpanganga sa mga members ng Ghost Clan. Humakbang si Chen Fan palapit sa mga members ng Ghost Clan, nagtanong kung nasaan si Yu Wenjing. Ikaw ba si Chen Baekshun, sambit ng isa, at sinabi naman ng leader na si Yu Wenjing ay dinala ng Chief Witch upang dumalo sa isang conference. Conference, patanong na sambit ni Chen Fan. Elder, sigaw ng isa, ang lakas naman daw ng loob nitong i-betray ang Ghost at Blood Wizard Clan. Tahimik sambit ni Chen Fan, sabay release ng isang skill tumama sa ulo ng isa, naglaho. Idinagdag ni Chen Fan na kung sasabihin nila kung nasaan si Yu Wenjing, hindi niya papatayin ang mga ito. Ngunit kung hindi, iwag daw siyang sisisihin ng mga ito kung buburahin niya ang kanilang Ghost at Blood Clan sa mukha ng mundo. Sasabihin ko, sambit ng elder, ngunit makalipas ang ilang sandali umalis na sina Chen Fan, sinunog ang lugar. Sumalubong si Mr. Shi, nagtanong kung nahanap ba ni Chen Fan si Yu Wenjing. Apparently sambit naman ni Chen Fan, ito raw ay dinala sa isang conference. Conference, patanong na sambit ng mga patriarchs, mababakas sa kanilang mga mukha ang pagkabahala. Hasambit ni Miss Yunji, mukhang ang conference daw na tinutukoy nito ay ang Women's Conference. Ito raw ay parang Wudao Festival, bawat conference sila ay naghahanap ng mga babaeng maglilid sa iba't ibang sect. Hindi lang daw mga Ghost at Blood Wizard clans ang naroon, ito rin daw ay dinadaluhan ng ilang mga top level na mga sects. Master, sambit ni Mr. Shi, nalaman daw ba nito kung saan ginanap ang conference? Sumagot si Chen Fan na apparently ito raw ay sa Chinese border, isang lugar na tinatawag na Wuhan City. Hasambit ni Mr. Shi, so ito raw pala ay ginanap sa Divine City. Alright, tugon ni Chen Fan, pupunta na sila agad doon at umalis na kasama si Kuroki. Napasabi si Mr. Shi na ang Women's Conference ay isang sacred festival. Ito ay binabantayan ng mga individual na nagko-cultivate ng ancestral martial arts. Talaga raw bang mahahandle ito ni Chen Baekshun ng mag-isa?
Hahatugon naman ni Miss Su Yunji mas maigi nga raw kung matalo at mamatay si Chen Baekhyun doon sa Wuhan City nang wala na silang problema at lumipat ang eksena sa Wuhan City kung saan hinarang sina Chen Fan ng ilang mga guards na nakasuot ng white robe. Hoy kayong dalawa, sigaw ng isa. Ang Wuhan City raw ay kasalukuyang nagdadaos ng Women's Festival, ang mga bisita ay hindi welcome, kaya bumalik na raw ang mga ito kung saang lupalop man sila nanggaling. Hasaad ni Chen Fan sabay release ng matinding Divine Chi. Talaga raw bang mangangahas ang mga ito na pigilan ang isang god na pumunta sa isang hamak lang na festival? Napaluhod ang mga guards, pakiusap patawarin daw sila nito, hindi nila alam na ito pala ay isang god level expert, maaari na raw itong pumasok. Iyon na nga ang ginawa ng dalawa, master, sambit ni Kuroki. Bakit dumaan pa raw sila sa entrance? Maaari naman dong rumekta na sila sa lugar at burahin na lang ang mangangahas na pumalag? Sumagot si Chen Fan na nakakaramdam daw siya ng powerful presence na nag-e-emanate mula sa lugar na ito. Bukod pa doon, narito sila upang iligtas si Yu Wenjing, hindi upang pumatay ng mga tao. Yun na lang daw muna ang e-focus nila sa ngayon. Ginamit ni Chen Fan ang kanyang divine sense, hasambit niya sa kanyang isip 7 practitioners, 3 magicians. Ang mga taong ito raw ay teka lang, ito raw ay trail ng Red Lotus Fire. Mukhang ang taong ito raw ay nagmula sa Ghost Clan. Teka lang, ito raw ay si Yu Wenjing, ngunit bakit hindi ito humihinga? Patay na ba ito? Yun daw ay imposible, mararamdaman niya raw kung patay na ito. Mayroon daw bang nagka-cover kay Yu Wenjing? Mayroon daw bang taong mas malakas pa kaysa sa kanya rito? Well, hindi na raw para mag-alala pa siya at nagpatuloy na sila tumungo sa isang partikular na lugar. Tigil, sambit ng guard, narito raw ang women's ceremony, kailangan nila ng invitation letter upang makapasok, ngunit sumagot lang si Chen Fan na mayroon siyang hinahanap. 7th Elder, sambit naman ng isang nasa gilid. Ano ang tingin nito sa dalawang ito? Long get to go ng 7th Elder. Ang young boy daw na ito ay lakang pagdating sa aura at inner strength, ito raw ay isa lamang ordinaryong kid, habang ang babaeng kasama naman nito ay mukhang isang kendo master. Hasambit ni Mr. Long, bakit mayroong isang kendo master na bumisita rito sa Wuhan City? Kung mahuhuli niya ito, dadalhin niya raw ito sa isang foreign country, kikita raw siya ng malaki rito. O tugon naman ng 7th Elder, ito raw ba ay interested sa babaeng ito? Well, maaari daw nila itong ibenta ng ilang milyon, ganun pa man mukhang ito raw ay malakas. Sa tingin daw ba nito mahuhuli nila ito gamit ang isang anesthetic drug? O tugon naman ni Mr. Long, gusto raw ba nitong e-enjoy muna ang babaeng ito? After all, ito raw ay napakaganda. Nang biglang mayroong tumalsik na dugo kasabay ng isang pagsigaw na siyang ikinagulantang ng dalawa. Ano, mayroon itong pinatay, sambit ng isa. Hoy, sigaw naman ng isa pa, hindi raw ito maaaring pumatay ng basta-basta rito sa Wuhan City. How dare you, sigaw naman ng isa pa. Ang pangahas naman daw nitong patayin ang kanyang mag-aaral. Ngunit sumagot lang si Kuroki na ang sino mang mangangahas na mang-insulto sa kanyang master ay mamamatay. O ganoon ba, sambit ng matanda sabay perform ng isang teknik. Aatakihin si Kuroki. Teka lang, sambit ng 7th Elder, ito raw ay si Yu Tianpeng, ang 3rd disciple ng Black Wizard. Ito raw ay nag-e-ensayo na sa loob ng mahabang panahon at ninatutunan na nito ang Coagulation Claw style. Mukhang hindi na raw magtatagal pa sa mundong ito ang babaeng ito, subalit bumunot lang ng espada si Kuroki sabay pakawalan ng isang slash na siyang humati sa katawan ni Yu Tianpeng at siya ring labis na ikinagulat ng dalawa. Ito raw ay imposible. How brave, sambit naman ng isang magician. Ang lakas naman daw ng loob nitong patayin ang kanilang brother sa harap ng lahat, sabay sugod kasabay ng iba pang mga magicians. Ngunit ngumisi lang si Chen Fan at nagpakawala ng 1,000 swords si Kuroki na siyang naging katapusan ng lahat ng sumugod. Hasambit ni Mr. Long, lumalabas na ang babaeng ito raw pala ay isang demonic master, ninagawa raw nitong matalo si Ying Longhua. Ito ay imposible, dagdag naman ng 7th Elder. Si Ying Longhua raw ay ilang dekada nang nagti-training paano ito natalo sa isang hamak lang na little girl, at humakbang na ang dalawa patungo sa loob. Hadagdag ni Mr. Long, ito raw ay ang 19th Women Conference kung saan mayroong 7 mga top-level martial artists, not to mention napakaraming mga elders, yet ang dalawang ito ay nang ahas na puwersahang pumasok. Hindi raw ba natatakot mamatay ang mga ito? Makikita ang 7 mga top-level martial masters, Master Black Wizard, sambit ng isa. Ito raw ay nagawaran ng Black Wizard title kahit na hindi pa ito umabot sa edad na 30. Malamang ito raw ay isang genius.
Hahatugon naman ng Black Wizard salamat daw sa cooperation nila, ng Spirit Wizard at ng Blood Witch, matagumpay niyang na-take over ang Medicine Valley. In particular ang katawan ng Xuan Yin na yun ay isang virgin body, maaari nila itong magamit upang i-fill ang vial ng 7 spirits. Silang lahat ay nagbigay ng contributions, ano raw ba kaya ang magagawa niya upang mabayaran sila? Asambit naman ng isa gusto niya rong pag-usapan nila ang patungkol kay Chen Baixuan. Tumayo ang Black Wizard sinong Chen Baixuan ito raw ay isa lamang nobody. Ang kanyang ama at master ay nasa God's list na, ang mga iyon ay nagsuffer sa loob ng 60 taon ngunit sa tulong ng vial ng 7 spirits maaabot pa nila ngayon ang mas mataas pa na level. Kaya ano raw ba ang ipinag-aalala ng mga ito sa isang hamak lang na langgam na tulad ni Chen Baixuan nang biglang mayroong nangyaring pagsabog? Sino ito sambit ng isa ang pangahas naman daw nitong i-interrupt ang ceremony? At sinabi naman ng isang master na ang lakas naman daw ng loob nitong wasakin ang kanilang palace door. Blood Witch bungad ni Chen Fan mahaba-haba na raw ang naging buhay nito, hasaad ng Blood Witch ang taong ito raw ay, hasambit naman ng Fire Wizard Master ang pangahas naman daw nitong pumunta rito sa conference nang walang invitation sa bycast ng Fire Magic sumugod, ngunit sinalubong lang ito ni Kuroki ng isang slash. Hasaad ng Snake Elder combine daw nila ang kanilang mga atake upang mahuli ang babaeng ito at maibigay sa Black Wizard. Nagpakawala ng isang teknik ngunit nagtanong lang uli si Chen Fan kung nasaan si Yu Wenjing hindi nakaimik ang Blood Witch nagcast ng isang spell si Chen Fan hiniwa ang atake ng Snake Elder, tago sa kanyang pagmumukha hiwa. Humakbang pasulong si Chen Fan kasabay ng pag-release ng external energy. Teka lang sambit ng tatlong masters bakit hindi nila napansin ang isang ito paano naging posibleng na-surpass pa nito ang kanilang mga abilities, nagcast ng isang spell si Chen Fan bagsak ang tinamaan. Sinabi ni Chen Fan na sa bawat hakbang na gagawin niya mayroong mamamatay. Paanong nangyaring ito ay napaka-powerful sambit ng isang master ito ay napakabata pa yet ang teknik at mental strength nito ay napakalakas. Blood Witch maliwanag daw na narito ang taong ito para rito siguro naman kilala nito kung sino ito. Mapapansing na sa itaas pala ang mga top-level masters, nag-aalangang sinabi ng Blood Witch na ito ay si Chen Baixuan. Sinimulang humakbang ni Chen Fan sa unang baitang ng hagdan Chen Baixuan sambit ng Black Wizard ito raw ay ang kanyang city, at wala siyang grudges laban dito yet pumunta lang ito rito upang patayin ang kanyang mga subordinate. Subalit nagtanong lang uli si Chen Fan kung nasaan si Yu Wenjing, Chen Baixuan sigaw ng Black Wizard ang lakas naman daw ng loob nitong siya ay i-ignore. Napakaingay sambit ni Chen Fan sabay cast ng grappling hand technique patungo sa Black Wizard. Nag-retaliate masama ito sambit niya ang kanyang atake ay pumalya, naghagis ng kung ano inactivate ngunit wala ring silbi, buti na lang birthday niya nakaiwas, ang atake ni Chen Fan ay nag-iwan ng malaking bakas. Tinanong uli ni Chen Fan ang Blood Witch kung nasaan si Yu Wenjing, Chen Baixuan sabat na naman ng Black Wizard mayroon daw siyang libo-libong mga subordinate na narito sa Wuhan City habang ito ay nag-iisa lang, ang lakas naman daw ng loob nito. Ngumisi ang Blood Witch Chen Baixuan si Yu Wenjing daw ay iniregalo na nila sa God of Magicians ang katawan nito ay napaka-rare, malamang na sacrifice na raw ito ngayon. Ngayon paano nito binabalak na makatakas dito, na siya namang nagpa-trigger kay Chen Fan ano sambit niya sabay release ng napakatinding energy teka lang anong gagawin mo saad ng Blood Witch sa kanyang pagkagulantang ngunit sumugod lang si Chen Fan nagkaroon ng pagsabog, nagcast ng kung anong skill napasigaw ang Blood Witch, inextract pala ni Chen Fan ang kaluluwa nito. Tumingin siya sa ibang mga masters kung mayroon dong nangyaring masama kay Yu Wenjing. Dudurugin niya ang city na ito at wawasakin ang kanilang mga kaluluwa sabay tupok sa kaluluwa ng Blood Witch. Dudurugin ang city wawasakin ang kanilang kaluluwa sambit ng isang master sa kanyang pagkabigla. Sinabi ng isa na bakit napakalupit ng taong ito ano ang nagawa nila upang ma-deserve ang ganitong uri ng hatred. Chen Baixuan sigaw uli ng Black Wizard hindi raw ba ito natatakot sa magiging paghihiganti ng kanyang ama kung sakali. Matatakot pa tanong na sambit ni Chen Fan sabay summon sa kanyang flying sword binasag ang ulo ng isang master. Nag-perform ng teknik ang isa upang mag-retaliate, ngunit binigyan lang ito ni Chen Fan ng isang slash sa leeg at dinurog ang iba pagamit ang kanyang flying sword.
Chen Baixuan sigaw ng Black Wizard ngayon ay patungo na sa kanya ang Flying Sword, na-activate ang kanyang pendant lumabas ang spirit ng kanyang ancestor upang sanggahin ang Flying Sword, dahil sambit ni Chen Fan putol ang leeg ng Black Wizard at isang slash sa isa pang master nagkaroon ng pagsabog at bumaba na si Chen Fan. Sumusuko na kami sigaw ng mga disciples ng Black Wizard, kung ganun mamatay kayo sambit ni Chen Fan at kinatay ang lahat gamit ang kanyang Flying Sword. Master patay na ang lahat ng narito sambit ni Kuroki, bumalik sa kamay ni Chen Fan ang Flying Sword sinagot si Kuroki na maniwala ito sa kanya, nagsisimula pa lang sila. Ano ang susunod tanong ni Kuroki, hinigop ni Chen Fan ang mga kaluluwa ng mga namatay gamit ang kanyang special gourd gagamitin niya raw ang mga ito upang mahanap si Yu Wenjing, then papatayin niya ang lahat ng taong narito sa lungsod na ito. Longge ano ang ibig mong sabihin sambit ng mga taong nasa labas, no way raw na makakasurvive ang taong iyon. Hay too bad tugon naman ni Mr. Long kung nakuha niya lang daw muna sana yung babae, kikita raw sana sila ng malaki. Nang biglang may napansin ng 7th Elder, brother sambit niya nakikita mo ba yun? Nakikita ang ano tanong ni Mr. Long, hasambit ng isa anong nangyari paanong naging posibleng buhay pa ang mga ito, dahil sambit ni Chen Fan basag ang ulo ni Mr. Long. Pinalipad niya sa buong syudad ang kanyang Flying Sword pinatay ang lahat ng humihinga, saka sinunog. Hasaad ni Kuroki sa kanyang isip mayroon daan-daang libong mga martial master sa lugar na ito ngunit pinatay itong lahat ng kanyang master, ano ang susunod tanong niya? Sumagot si Chen Fan na hahanapin nila ang altar ng Witch God at papatayin ang Witch God. Kung pinatay nito si Yu Wenjing then ito raw ay mamamatay kasabay ng kanyang mga tagasunod. Maghintay lang daw rito si Kuroki at magpahinga siya na lang ang maghahanap kay Yu Wenjing. Okay tugon ni Kuroki at lumipat ang eksena sa Southeast Asia Montenegro partikular sa isang temple kung saan makikitang nagwawala ang isang God-level master, ang ama ng Black Wizard. Hasambit niya sino ang nang-ahas na pumatay sa kanyang anak at sa mga kasamahan nito ito raw ba ay hindi natatakot sa kanya. Sabihin daw ng mga ito sa kanya ang pangalan ng taong iyon hihiwain niya ng pinong-pino ang katawan nito at wawasakin ang kanyang kaluluwa at lumipat ang eksena sa border ng Southeast Asia. Sinabi ng isang guard na marami rong mga fat ship na bumibisita ngayon. Sinabi ng isa na napakaraming mga Chinese businessman at mga tourist, ang mga iyon daw ay mga naglalakad na stock ng pera. Ngunit nagulat sila nang makita ang pagrag-asa ng ating bida, huminto at nagtanong kung ito na ba ang border. Oo sagot ng isang guard sa kanyang pagkabigla, alright tugon ni Chen Fan at tumuloy na. Ano ang gagawin natin sambit ng isa ang taong iyon ay napakamakapangyarihan, at sinabi naman ng isa na mag-report sila ngayon din sa military command na sila ay under attack. Sa military command room ay nagtanong ang commander-in-chief kung ano ang nangyari, commander sambit ng isang officer ayon sa mga report, mukhang mayroon dong napakalakas na inchik na nakapasok sa kanilang bansa. Hasambit ng general isang napakalakas na Chinese, mukhang mayroon dong malaking digmaan na magaganap. Inutusan niya ang officer na mag-report sa headquarters, at sabihan si General Ang Lei na kailangang pigilan nito ang posibleng pag-atake. Sa Northwest Military District Military Command naman, ay tinanong ni General Ang Lei ang isang individual kung ano sa tingin nito. Ito pala ay si Jin Wuxian disciple ng Witch God, nagsabing hindi lang daw sa natalo ang Black Wizard, ngayon ay mayroon pang kalaban na nakapasok sa kanilang bansa, galit na galit daw ang kanyang master. Si General Ang Lei na raw ang bahala sa problemang ito, understood tugon naman ng General. Habang sa isang partikular na lungsod naman, ay nagsimula ng maghasik ng chaos si Chen Fan at makikitang lumabas na ang dalawa. Rest assured sambit ni General Ang Lei kay Jin Wuxian kahit nalamok daw ay hindi makakalusot sa kanyang artillery battalion. Napasabi si Jin Wuxian sa kanyang isip na initially pumunta siya rito dahil sa utos ng Witch God, ngunit hindi niya ini-expect na si Chen Baixuan pala ang madadatnan niya. Hasambit ni General Ang Lei ang National Defense Ministry raw ay nag-o-overreact, bakit kailangan pa nilang mag-deploy ng napakaraming mga troops para sa iisang tao lang, ito raw ay pagsasayang lang ng resources. General tingnan mo sigaw ng isang sundalo ano exhale naman ni General Ang Lei sa kanyang pagkagulat. Ang kapangyarihan na ito sambit ni Jin Wuxian ito raw ba ay kapangyarihan ng isang god?
lumipad si Chen Fan at nagland sa isang tangke dinurog sa harap ng mga sundalo. Everyone fire, sigaw ni General Ang Lei sa radyo. Ano pa raw ang hinihintay ng mga ito, at iyon na nga ang ginawa ng mga sundalo. Ganun pa man tinayuan lang ito ni Chen Fan habang naka-activate ang first form ng Apex Martial Arts gumamit ng Divine Chi. Inangat ang isang tangke, inihagis sa iba pang mga tangke at nagkaroon ng malaking pagsabog. Dam sambit ng mga tao, grabe napakalakas ng taong ito. Anong ginagawa niyo, sigaw ni General Ang Lei. Bakit hindi pa patay yan? Ano, gusto raw ba nilang ma-court martial? Napasabi si Jin Wuxian na ang taong ito ay katulad ng God Witch. Makukulit na langgam sambit naman ni Chen Fan. Nagbuga ng kung anong teknik si Chen Fan. Ano ang ginagawa niya, tanong ng isang sundalo. Nagpatuloy si Chen Fan, dumugo ang mga matatenga at ilong ng mga sundalo. Nagcast ng isang spell si Jin Wuxian upang protektahan ang kanyang sarili. Napatingin sa nahihirapan ng si General Ang Lei, kaya sinakop niya ito sa range ng kanyang teknik. Sumigaw si General Ang Lei na inutusan niya na ang kanyang mga tao na patayin ang taong iyon. Ngunit bakit ang mga ito ay mga useless? Sumagot si Jin Wuxian na libo-libo na mula sa mga tauhan nito ang napatay ng kalaban. Maaaring ito raw ay nasa God's list. Nagtanong si General Ang Lei kung ano na ang gagawin nila ngayon. Sumagot si Jin Wuxian na malamang siya ang hinahanap nito since siya ay naglilingkod sa Witch God nang biglang lumipad patungo sa harap nila si Chen Fan. Nagtanong si Chen Fan kung ito ba ay isang black magician. Sumagot si Jin Wuxian na siya ay ang subordinate ng Witch God, isa sa Great Nine Sages. Siya si Jin Wuxian, binabati niya raw si Chen Baixuan, pakiusap patawarin nito ang kanyang ignorance. Iyon ay hindi mangyayari, pitiful witch, tugon ni Chen Fan. Sabay sabog ang ulo ni Jin Wuxian, tumalsik ang dugo sa mukha ni General Ang Lei, nang inig, at tumamba na rin. At sa sumunod na 5 oras, winasak ni Chen Fan ang 5 mga syudad, pinatay ang daan-daang libong mga disciples ng Witch God. Mula doon ay tumungo na siya sa Witch God altar, siguro inihatid siya ng mga choppers na nasa himpapawid. Sa wakas nakarating na ako, sambit ni Chen Fan sa kanyang isip. Hoy ikaw, tigil, sigaw ng isang guard, magpapaputok daw sila kung ito ay gagawa pa ng isang hakbang. Ngunit tumalon lang si Chen Fan patungo sa temple, kaya nagpaputok na nga ang mga ito. Ngunit ginamit lang ni Chen Fan ang first form ng Apex Martial Arts upang sanggahin ang mga bala na siyang ikinagulantang ng mga guards. Nagsiyukod, humingi ng tawad, hindi raw pala ito tinatablan ng bala. Nagutos si Chen Fan na sabihin ng mga ito sa Witch God na gusto niya itong makita, at lumipat ang eksena sa Black Altar ng Witch God. Sa ilalim ay makikita si Yu Wenjing at iba pang mga bilanggo. John, sambit ng isa, matagal-tagal na raw itong nandito, may alam daw ba ito kung ano ang nangyayari? Sumagot si John na 3 buwan na raw siyang narito, at ang matandang halimaw daw na yon ay gumigising lang ng 1 beses sa 1 linggo. Itinuro niya si Yu Wenjing at idinagdag na ngunit magmula nung dumating ang Chinese girl na ito rito, mas madalas na rong gumigising yung matandang halimaw at narinig niya rong may kung anong ceremony na isasagawa. Nagtanong ang umiiyak na babae kung ano sa tingin nito ang gagawin ng matandang iyon sa kanila. Sumagot si John na obviously may gagawin ito na kung anong evil. Yu Wenjing, tanong ng isang babae, hindi raw ba ito natatakot? Sumagot si Yu Wenjing na magmula nung siya ay bata pati na trato na siyang sacrifice, at ngayong 16 na taong gulang na siya ganun pa rin. Hay, kung makikita niya lang daw sana uli sino, ang nobyo mo ba, tanong ng babae. Hindi tugon naman ni Yu Wenjing, hindi nobyo kundi ang kanyang classmate. Nung uli niya raw itong makita ito ay napaka-mysterious at ito ay mayroong supernatural powers. Ang nakakalungkot lang, mayroon na itong ibang gusto. Chen Fan, dagdag niya pa sa kanyang isip, natatakot daw siyang hindi niya na uli ito makikita. Sa labas naman ay dumugo ang tenga ng mga sundalo nang sumigaw uli si Chen Fan na sabihin ng mga ito sa Witch God na gusto itong makita ni Chen Baixuan. Narinig ito ng mga bilanggo, at nag-report ang isang disciple sa Witch God na nandito na si Chen Baixuan. Hasigaw naman ng Witch God, sa tingin daw ba nito hindi niya narinig ang sigaw na yun, tinatawag daw ba siya nitong bingi? Nagcast ng skill, hinigup ang life force ng disciple, naging kalansay. So nandito ka na, sambit ng Witch God, kung ganun sasalubungin niya raw ito at lumabas na siya. Sa ibaba naman ay napatanong ang mga bilanggo sa kanilang isip kung narito ba ang boses na iyon upang iligtas sila.
Sinabi ni John na ang taong iyon ay nagsasalita ng Chinese. Kilala daw ba ito ni Yu Wenjing? Idinagdag ng babae na sinabi raw nitong siya ay si Chen Baixuan at narito ito upang emit ang witch god. Chen Baixuan patanong na sambit naman ni Yu Wenjing. Sa labas naman ay ginamit ni Chen Fan ang kanyang divine sense, at tila nabunutin ng tinak ng maramdamang buhay pa si Yu Wenjing at naramdaman niya rin ang pagdating ng witch god kaya agad niya itong sinalubong. Chen Baixuan sigaw ng witch god nang ahas itong patayin ang kanyang mga disciples not to mention ang kanyang anak. Iniisip daw ba talaga nitong makakaalis ito ng buhay dito? O tugon naman ni Chen Fan nagtanong kung ito ba ang witch god, at nagbigay galang ang mga guard sa witch god. Chen Baixuan sigaw ng witch god sabay release ng divine chi siya raw ay isang god. Bakit nang ahas itong patayin ang kanyang mga disciples at anak? Dahil nang ahas kang kunin ang isa sa aking mga kaibigan. Tugon naman ni Chen Fan, ang pangalan daw nito ay Yu Wenjing. Ano sigaw naman ng witch god? Umatake ito dahil lang sa iisang babae? Sumagot si Chen Fan na maaaring si Yu Wenjing ay isa lamang simpleng babae para sa witch god. Ngunit para sa kanya ang isang hibla lang ng buhok nito ay katumbas na ng higit pa sa buong sect ng witch god. O ino-overestimate mo ang iyong sarili. Tugon ng witch god. Kung ganun ipapakita niya raw rito ang true power ng isang god. Nagcast ng isang skill ang Black Poison Spirit. Nagpakawala rin ng isang teknik si Chen Fan upang salubungin ito na siyang ikinagulat ng witch god. Mga nasa 20 taong gulang lang daw ito. Paanong nangyaring ganito na ito kalakas? Nilamon ng atake ni Chen Fan ang atake ng witch god. Nagsabing ito pa lang daw ang pangalawang taong nakapagbigay sa kanya ng ganitong pinsala. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ito ay napakaingay sabay release ng sunod-sunod na slash. Nagcast ng isang spell ang witch god. Isang black fume na neutralize ang atake ni Chen Fan. Ngunit nagcast ng fire magic si Chen Fan. Dahan daw ang naglaho ang black fume na cover ng witch god. Natanggal ang buhok, ay mukhang ganyan na pala yan dati pa. Chen Baixuan sigaw ng witch god. Ito raw ay. Ngunit nag-perform lang si Chen Fan ng isa pang teknik ang Meteor Blast. Gumamit ng kung anong teknik ang witch god upang ineutralize ito. Napasabi sa kanyang isip na 3 taon ang ginugol niya upang mamaster lang ang 7 Black Thunder technique kaya no way na matatalo siya ni Chen Baixuan. Ngunit biglang nagcast ng lightning technique si Chen Fan na siyang ikinabigla ng witch god. Sinalo ito ng direkta at makikita ang damage na tinamo niya. Hasambit ni Chen Fan ni hindi pa raw ito ang tunay niyang kapangyarihan. Tinanong ang witch god kung kamusta ang pakiramdam. Unti-unting naghilom ang pinsala ng witch god gamit ang black fume. Nag-perform ng isang teknik tila nag-summon ng mga spirits. Chen Baixuan sigaw niya ang pangahas naman daw nitong saktan siya. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na gaya ng sinabi niya ito raw ay napakaingay para sa isang langgam. Chen Baixuan tugon ng witch god. Maaaring ito raw ay invincible sa ibang panig ng mundo ngunit ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa comprehension nito. Anong sinabi mo? Patanong na sambit ni Chen Fan sabay release ng isang slash tumama sa mga spirit ng witch god. Hagulat na sambit niya iyon daw ay doble pa sa Sound of Speed. Sumigaw na inensayo niya ang 7 Scorpion God technique sa loob ng ilang dekada. Sa tingin daw ba talaga nito makakasurvive ito rito? Napakalapit niya na raw sa level ng tunay na mga gods. Sa tingin daw ba talaga nito makakasurvive ito rito? Oy, isang langgam nangangahas na mag-retaliate sa isang tunay na god. Tugon ni Chen Fan sabay perform ng isang teknik nang nakalagay sa likod ang 2 kamay. Tinamaan ng witch god. Napatanong sa kanyang isip kung bakit napaka-powerful ng taong ito. Napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na sa kanyang power somewhat mahirap daw na mag-break sa ilang mga barriers. Hasigaw ng witch god, bakit hindi pa lumalabas ang kanyang magical weapon? At lumabas na nga ito, isang karid. Hasudo spirit power. Patanong na sambit ni Chen Fan. Chen Baixuan dagdag naman ng witch god, ito raw ay ang kanyang teritoryo. Kung aalis ito patatawarin niya ito sa lahat ng ginawa nito, kung hindi naman wag daw siya nitong sisisihin. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na kung ito talaga ay kasing lakas ng sinasabi nito then siya raw ay magwi-withdraw. Ganun pa man ang isang hamak lang na mayabang na langgam na tulad nito ay nangangahas na utos-utusan siyang umalis. 7 Scorpions attack. Sigaw ng witch god sabay pakawala. 7 Scorpions. Patanong na sambit naman ni Chen Fan. Hahatugon naman ng witch god, ito raw ay ang 7 Minying Yang gods na nilikha ng isang ancestral god.
Ngunit nagbigay lang ng ganitong tingin si Chen Fan. Tinanong ang witch god kung ito na ba ang sukdulan ng kapangyarihan nito, sabay release sa kanyang flying sword. Dahan daw ang winasak ang aura na bumabalot sa witch god. Hagulat na sambit ng witch god, ito ay isang flying sword. Basag ang kanyang inaasahang weapon kasabay ng paglaho ng mga spirit. Ano, patay na ang witch god? Patanong na sambit ng mga guard sa ibaba. Iyon ay imposible, sigaw naman ng isang disciple. No way raw na ito ay matatalo. Chen Baekhyun, sigaw ng witch god, maghihiganti ako, sabay turo. Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung paano hindi na nga raw ito makagalaw, sabay command sa flying sword. Wasak ang kalahating parte ng katawan ng witch god at niretrieve ni Chen Fan yung item. Dahan-daang bumaba si Chen Fan at sumigaw na i-hand over nila si Yu Wenjing kung ayaw nilang wasakin niya silang lahat. Ngunit nag-order lang ang Elder Magician na bilasan nila wag hayaang makapasok si Chen Baekhyun at na-activate na nga nila ang 7 Scorpion Protective Formation. Hasambit ni Chen Fan, dinurog niya na ang master ng mga ito, yet ang mga langgam na ito ay nagbabalak pa ring pigilan siya. How stupid, wag daw siyang sisisihin ng mga ito kung wawasakin niya ang kanilang buong sect. Sinamon uli ang kanyang flying sword at pinakawalan. Kilsambit niya at naghatid na nga ito ng delubyo sa mga disciples ng witch god. Napasigaw ang iba sa takot, hindi makapaniwala ang Elder Magician na natalo sila, at pinuntahan na ni Chen Fan si Yu Wenjing. Mula doon ay patuloy na winasak ni Chen Fan ang iba pang parte ng bansa, at pinatay ang lahat ng mga natitirang mga disciples ng witch god at lumipat ang eksena sa Hong Sect kung saan nasaksihan nila ang recording ng naging katapusan ng witch god. Hindi ko alam kung paano ito naging posible. Makikita ang pagkabahala ni Aula. Nagtanong kung ano na ang gagawin nila. Wala tugon ng master na kapag-decide na raw ang kanilang ancestor na ito ay ang magdidil sa problemang ito. Sa women's dorm naman ng Yanjing Film Academy, ay ginising ng isang babae si Shu Rongfei. Tingnan daw nito ang balita. Sinasabi rong mayroon ng kung anong god sa Southeast Asia at sinasabi rin dong ito ay nagmula sa China, ngunit sumagot lang si Shu Rongfei na hayaan siya nitong matulog. Hindi ako sure kung si Shu Rongfei talaga ito, sa tingin ko lang ay siya dahil model kasi siya tapos mag-aartista at ito ay isang film academy. Sa Zhonghai 8 Mountains naman ay tinanong ni Miss Cheng si Master Hua Yunfeng kung sa tingin daw ba nito si Master Chen yung nasa video. Ngunit sumagot lang si Master Hua Yunfeng na sa tingin niya iyon ay isang laban sa pagitan ng isang master at powerful witch god. Isang god na nagligtas ng mga tao, sambit naman ni Miss Cheng sa kanyang isip, tapos mayroon pa itong god-slaying sword. No way daw na iyon ay hindi si Master Chen Baekhyun at lumipat ang eksena sa Southeast Asia, partikular sa Nebi City, at sa loob ng isang building ay nagtanong ang isang babae kay Chen Fan kung bakit hindi ito masyadong nagsasalita. Siya raw ay si Andy, ang best friend ni Yu Wenjing. Anong pangalan nito, ilang taon, saan ito nakatira? Sunod-sunod niyang tanong. Makikita ang reaksyon ni Chen Fan, at napapigil naman ng tawa si Yu Wenjing. Esteemed Sir, bati ni John, salamat daw sa pagligtas nito sa kanila. Ang kabaitang iginawad nito ay hinding-hindi raw makakalimutan ng Evans family. Subalit sinabi lang ni Chen Fan na pumunta lang siya rito para kay Yu Wenjing, at ang pagligtas niya sa kanila ay isa lamang coincidence. Chen Baekhyun, sambit naman ng isang boses mula sa labas ng pinto. Ang pangulo raw ng bansang ito ay narito, gusto siya nitong makita. Kasama rin ito ang ilang mga generals, ministers at aides. Naghihintay daw ang mga ito sa ibaba. O tugon naman ni Chen Fan, sige, papuntahin niya raw ang mga ito rito. At makalipas ang ilang sandali, nagbow ang pangulo sa harap ni Chen Fan. Siya raw ay si Wu Dansheng, ang pangulo ng bansang ito. Ikinagagalak niya raw itong makita. Sinabihan ni Chen Fan ang pangulo na tumayo. Pumunta lang daw siya rito upang iligtas si Yu Wenjing, yet sila ay nagpadala ng buong army upang pigilan siya. At bakit daw ba ito nandito? Dearest Chen Baekhyun, tugon ng pangulo, pinwersa lang daw siya ng witch god na gawin ang bagay na iyon. Ito na raw ang nagro-rule sa lugar na ito sa nagdaang mga dekada, at no way raw na magagawa niyang suwayin ang mga orders nito. Well, tugon ni Chen Fan, yun daw ay nagmi-make sense, kung ganun ay pinapatawad niya na raw ito. Talaga ba, saad ng pangulo, kung ganun sisiguruhin niya rong siya ay makapagbibigay ng compensation. At ngunit tumawa lang si Chen Fan at nagsabing wag na, nang biglang lumuhod sa harap niya ang isa pa. Siya raw ay ang youngest son sa linya ni Hu Shifan, isa sa mga elders ng witch god. Siya raw ay masaya na nakita niya si Chen Baekhyun, ang pinaka-powerful na god sa lahat.
Sinabi ni Chen Fan na pinatay niya na ang witch god at ang deer Hu Shifan nito kaya bakit nandito pa ito? Sumagot ang lalaki na ang power ng isang god ay unlimited, gusto niya rong tumakbo ngunit napaka-imposible raw na makakatakas siya. Mayroon daw silang napakalaking amount ng yaman dito, at tutulungan niya raw si Master Chen na makuha ito. O tugon ni Chen Fan o dagdag ng lalaki, ang natitirang kayamanan ng kanilang sect at bansa. Chen Baixuan ang kanilang sect daw ay mas deeply rooted pa sa bansang ito kaysa sa iniisip nito, ito na raw ang nagsisilbing gobyerno sa bansang ito sa nagdaang ilang dekada. Kaya hanggat take over lang ito ni Chen Baixuan, ang kapangyarihan lang nitong mag-isa ay kaya nang isurpass ang combined power ng ilang milyong mga tao. Ganun pa man sumagot lang si Chen Fan na iyon ay nonsense, sige bibigyan niya raw ito ng isa pang tsansa. Magbigay raw ito ng paliwanag patungkol sa mga hidden wealth na narito dahil kung hindi isusunod niya ito sa kanyang ancestor na siya namang ikinabahala ng lalaki, ngunit may bigla siyang naalala, Master mayroon daw siyang kaalaman patungkol sa secrets ng Earth God. O anong secrets tanong ni Chen Fan, sumagot ang lalaki na supposedly mayroon dong isang cave na pinamamahayan ng mga gods sa nakaraan. Ito raw ay protected pa rin at hindi nabubuksan ganun pa man kailan lang ang Lin family raw ay nagpadala sa kanila ng mensahe na sila ay nakahanap na ng paraan kung papaano ito mabubuksan. Hasambit ni Chen Fan isang lugar na pinamamahayan ng mga gods sa nakaraan, well kung ganun very good. Sabihin daw nito sa kanya kung nasaan ang lugar na iyon at hindi lang sa hindi niya ito papatayin. Ito rin ay ang kanyang ipapalid sa mga natitirang black magicians at bibigyan niya ito ng trabaho sa ilalim ng Baekhyun College bilang isang martial artist. Nagpasalamat naman dito ang lalaki at ikinwento niya na ang buong detalye at makikita ang reaksyon ni Chen Fan. Chen Baixuan dagdag ng isa mayroon parong maraming mga secret sa bansa na ito na walang ibang nakakaalam. Kapag ka ang gate array na ito ay nagbukas, wala na rong ibang makakapasok dito sa loob ng 10 araw, interesting sambit naman ni Chen Fan. Sinabi ni Chen Fan kay Yu Wenjing na siya ay magtatalaga ng 6 na tao upang mag-protect rito aalis siya kasama ni Kuroki, ano raw ba ang gusto nitong gawin ang manatili rito o sumama sa kanya. Sinabi ni Yu Wenjing na nung siya raw ay dinala ng ghostly witch doon ito raw ay pinatay ni, kaya ayaw niya na rong pumunta doon sa Taiyin family. So gusto mong manatili rito tanong ni Chen Fan, oo tugon ni Yu Wenjing. Sinabi ni Chen Fan na ang mga tao raw na nandito ay hindi ganoon kalakas kaya kung mananatili ito rito siya ay mag-aalala ng husto ngunit. Listen up sigaw niya sa lahat si Yu Wenjing daw ay ang kanyang third student kaya hanggat wala siya rito ito ay ang in charge, ang mga kataga nito ay ang siyang magre-represent sa kanyang kagustuhan na siya namang ikinabigla ng 3. Chen Fan tugon ni Yu Wenjing iyon daw ay napaka-imposible. Ni hindi pa nga raw siya gaanong natuto ng martial arts paano siya magiging in charge. Sumagot si Chen Fan na ito ay ang rules ng kanyang Baekhyun College. Ang kanyang mga mag-aaral ay higit na nakahihigit sa lahat at since mag-aaral niya na ito ngayon kailangan nitong mag-let go, hindi na kailangang ito pa ay matakot sabay cast ng isang spell patungo sa 2. May nirefine sa kanyang kamay. Iniabot kay Yu Wenjing kinenekta niya raw ang kaluluwa ng 2 ito sa jade na ito, kung susubukan nilang magrebelde wasakin niya lang ito, kasabay nitong mawawasak ang kanilang mga kaluluwa. Agad na nagsiyukod ang 2 kay Yu Wenjing, nagbigay ng pagbatit paggalang. Inilapat ni Chen Fan ang kanyang kamay sa ulo ni Yu Wenjing sa susunod tuturuan niya raw ito kung papaano mag-operate ng Soul Stone at tuturuan niya rin daw ito ng ilang mga refining methods okay tugon ni Yu Wenjing at lumipat ang eksena sa airport. Sa loob ay nagtanong si Kuroki kung saan sila pupunta, sumagot si Chen Fan na sa cave ng mga Earth Gods. Kapag ka nakuha nila ang mga treasures na nandoon, ito ay lubos na makakatulong upang lumakas pa ang kanyang taglay na kapangyarihan.